Pati po yung impeachment, kung itinuloy ho nila yan, mga bossing, at naidepensa nila ng maayos yung kanilang sarili, baka yan pa po ang dahilan ng pagkapanalo ni Sara Duterte sa 2028. Kasi pag nakita natin, oo nga no, tama yung sinasabi ng kampo ni Sara. Naku, iboboto ko to sa susunod na eleksyon. Oh. Pero ang tingin ko ho na magiging dahilan ng pagkatalo ng Vice Presidente, mga kababayan, ay etong pagtanggi nila sa lahat. Pagtanggi doon sa confidential funds na ipaliwanag, pagtanggi dyan sa mga bank accounts, pagtanggi ni Pulong na ipakita yung likod niya, kung may tato o hindi. O lahat po yan, mga kababayan. Sama-sama po yan, no? Galing sa report ng Anti-Money Laundering Council. Kasama na rin dyan yung nilaro nila raw supposedly yung procurement sa Department of Education para doon sa mga laptops ng mga bata. Isa pa din yun. Aray ko po. Dami ano? Sabi ni Romualdo Anastasio, palit sampal na nga ni Digong kay Trillanes para po totoo, di ba? Okay lang, walang problema. O sige. Basta kapag pirma agad ng waiver. Pero wala din, no? Binantaan pa, ha? Binantaan pa ng kampo ng dating Pangulong Duterte, si Trillanes, kakasuhan. Pero inaantay ko ho yung kaso, wala naman pong kinaso. Delicate ho kasi sila kapag ka natuloy yung kaso na yon, mga boss. So ang sasabihin ng korte, o sige, ang kinakaso nyo kay Trillanes, libel, libelo, paninirang puri. Ngayon, para mapatunayan natin na si Trillanes ay sinisiraan lang kayo, buksan natin yung bank account. Ipakita ninyo sa amin yung bank account na wala talagang pumapasok na kaperahan na galing sa illegal dyan sa bank accounts na yan. Ayaw nga nilang mabuksan. Kaya hanggang ngayon ho, mga bossing, wala silang kinaso kay dating Senador Trillanes. Diba? No? So, kasi mabubuksan yung ayaw nilang mabuksan. So, grabe itong mga akusasyon na to, kailangang harapin. Lalong-lalo na mukhang ang dami na namang flinag ng COA dito sa Office of the Vice President. Uy, oo, may bago.